Paano ibahagi ang gospel ng malinaw at epektibo? Narito ang praktikal at biblikal na gabay, batay sa marka number 3 ni Mark Dever. Ang layunin ay malinaw na maipahayag ang buong gospel, hindi watered down, ng may pagmamahal at katapatan. Mga prinsipyo sa mabuting evangelism. 1. Manalangin muna. Humingi ng tulong sa banal na espiritu. 2. Maging tunay na kaibigan. Magpakita muna ng pagmamahal at interes sa tao. 3. Gumamit ng 4 big pictures: God, man, Christ, response. Ito ang pinakalinaw na istruktura. 4. Huwag madali. Bigyan ng pagkakataon ng tao na magtanong. 5. Tawagin sila sa pagsisisi at pananampalataya. Huwag basta tanggapin mo lang si Jesus. At mag-follow up, huwag iwanan pagkatapos magbahagi. Sample conversation, natural at malinaw. Sitwasyon, kaibigan mo o kakilala, nag-uusap kayo tungkol sa buhay o problema. Ikaw, alam mo ba, madalas kong iniisip kung bakit ang hirap ng buhay minsan. Ikaw, paano mo ba nakikita ang buhay? May pinaniniwalaan ka ba tungkol sa Diyos? Pakinggan muna siya, hayaang magsalita siya. Ikaw, kapag may pagkakataon, pwede bang ibahagi ko sa iyo kung ano ang natutunan ko sa Biblia tungkol sa tunay na kahulugan ng buhay at kaligtasan? Mabilis lang naman. Kung oo siya, una, ang Diyos. Siya ang lumikha ng lahat, kabilang na tayo. Siya ay banal at perpekto, at karapat-dapat tayong sumunod at sambahin siya. Pangalawa, tayo bilang tao. Nilikha tayo para mag-enjoy ng relasyon sa Diyos, pero lahat tayo ay nagkasala. Hindi lang maliit na kasalanan, kundi paghihimagsik laban sa Kanya. Dahil sa kasalanan, hiwalay tayo sa Diyos at karapat-dapat sa parusa. Pangatlo, si Jesu Kristo. Dahil mahal tayo ng Diyos, ipinadala niya ang kanyang anak na si Jesus. Si Jesus ay Diyos na naging tao. Namuhay siya nang walang kasalanan at namatay siya sa krus bilang kapalit natin. Binayaran niya ang parusa na dapat sa atin. Muling nabuhay siya sa ikatlong araw bilang patunay na ang lahat ay tapos na. Pang-apat, ang ating sagot. Hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa o pagiging mabuti. Ang kailangan ay magsisi tayo sa ating mga kasalanan, talikuran ito, at magtiwala kay Jesus lamang bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kapag ginawa natin ito ng buong puso, patatawarin tayo ng Diyos at bibigyan ng bagong buhay. Tawag sa tugon, kung nararamdaman mo na ito ang tamang panahon, gusto mo bang magdasal tayo ngayon? Pwede kitang tulungan na magdasal, na aminin ang iyong kasalanan at tanggapin si Jesus bilang iyong tagapagligtas. Kung hindi pa handa, okay lang yan. Ano sa tingin mo ang sinabi ko? May tanong ka ba? Huwag pilitin. Mga karagdagang tips, gawing personal. Ako rin dati, ganito ang iniisip ko. Gumamit ng tanong, ano sa tingin mo ang mangyayari kung mamatay tayo ngayon? Iwasan ang jargon, huwag masyadong gamitin ang justification, sanctification, etc. sa unang pagkakataon. Maging maikli pero kumpleto, 5 to 10 minuto lang sa una. Gamitin ang Biblia, ipakita ang talata, Roma 3:23, 6:23, 5:8, 1:3:16, Efeso 2:9. Magdasal pagkatapos, kahit hindi pa siya sumuko, ipanalangin mo siya. Maikling 2 ways to live style summary, pwede mong kabisahin. May dalawang paraan para mabuhay. 1. Pamumuhay ayon sa sariling kalooban, nagiging hari ng sariling buhay. 2. Pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, siya ang hari. Alin sa dalawa ang mas gusto mo? Gusto mo bang i-customize ko pa ang sample conversation depende sa sitwasyon? Hala sa pamilya, sa trabaho, sa kaibigan na may problema? Bigyan kita ng mas maikling version, mga talata na pwede mong i-memorize? O handa na ba tayo sa marka number 4, Biblical Understanding of Church Membership? Sabihin mo lang kung ano pa ang kailangan mo para mas confident ka sa pagbabahagi ng gospel.